Nagsumbong sa SMNI News ang ilang residente sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental dahil ang mga ordinaryong mamamayan hirap daw ma-access ang healthcare program ng gobyerno. Ang masaklap pa raw dito, higit na mas mahirap itong ma-avail kapag hindi kakalyado ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay niyan, hinamon din ng mga kandidato sa naturang probinsya ang COMELEC na imbestigahan ang talamak na vote buying sa kanilang lugar. Narito ang balita ni Almar Forzuelo live. Almar, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Hindi nga ngayon alam ng mga residente dito sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental kung sino nga ba ang pwedeng maka-avail sa healthcare program ng gobyerno. Puspusan na ang ginagawang pangangampanya ng mga kumakandidato para sa national at local position. Ilang araw na lang kasi, gaganapin na ang 2025 midterm elections ngayong darating na Mayo 12. Sa nakalipas na mga linggo, nasaksihan ng mga Pilipino ang iba't ibang estilo ng pangangampanya ng mga politiko. May mga kumakanta, sumasayaw at maging ang pamimigay ng ayuda. Kung ano-anong panunuyo ginagawa ng mga kandidato upang makuha lang ang boto ng mga Pilipino. Pero dito sa lalawigan ng Misamis Occidental, imbis na suyuin, tila pananakot at ipinapamukha sa mga tao kung gaano sila kahirap at walang kapangyarihan. Ikinwento ni Aling Ruelda sa SMNI News ang kanilang masaklap na karanasan magmula nang ma-admit ito sa Calamba District Hospital, isang public at government hospital. Ayon sa kanya, dapat noong araw ng Sabado nakalabas na sila ng kanyang anak sa ospital dahil wala na silang babayaran na bill sa ospital dahil sa kanyang PhilHealth. Sa katunayan, binigyan sila ng mga papel mula sa Calamba District Hospital na nagpapatunay na bayad na lahat ng bill sa ospital. Patunay rito ang nakalagay na NBB o No Balance Bill. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas ng ospital si Ruelda at ang kanyang bagong silang na anak dahil maa-avail lang pala nila ang No Balance Bill kung pupunta sila sa Municipal Mayor, Provincial Governor at sa Congressman para maaprubahan ang sanay benepisyo ng gobyerno para sa mga mahihirap. Kunwari, kung may asenso card ka, no billing. Kung wala kay asenso card, gini ang excess mo, babayaran. Walang libre, magbabayad ka kung wala kay endorsement. Para naman kay Joseph Sugabo, asawa ni Ruelda, malaking perwisyo para sa tulad nilang mahihirap ang ginagawang pamumulitika ng kasalukuyang administrasyon. Sige na semua ako, hindi ko anak ko na, kwarta ko, nagiging kwarta. Kasi balik-balik kaya, iklaw, hindi kami pinila sa politika rin. Ang tinutukoy ni Manong Joseph at Aling Ruelda na Asenso Card ay ang membership card ng Asenso Pinoy Party List na hawak ng pamilyang Waminal. Kung matatandaan, ang Asenso Pinoy Party List ng mga Waminal ay kabilang sa bumoto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Para kina Aling Ruelda at Manong Joseph, hindi na gobyernong makatao ang namamalakad sa Calamba District Hospital dahil pinipili lang ang nabibigyan ng benepisyo. Kapansin-pansin din ang mga naka-orange na empleyado sa loob ng ospital. Hindi mo na maaninag o malaman kung nurse o doktor pa ba ang iyong kausap. Dili, subok kayo kay... Sige. Mga inyo ha, di mo matubang na ako, di mo matulti ka kung sa'yo yung kuhan. So sige na, ako lang natuno sa pasyente. Okay, wala tayong endorsement, ikan sa tuwang municipal, magbayad yung mga 105. Sir ba, may kamutana nga. Kaya ko nang wala tayong endorsement, magbayad na sa sasalod. Yung anong pabarian man nga gobyerno man eh. Pag-inject ka. Bawal mo Adili, di man bawal man nga gobyerno man ta. Gobyerno ta ha. Aliangaw. Nakay endorsement. Asinso. Wala lang. Samantala, kaugnay nito, kinumpirma naman ni dating congressman at ngayon mayoral candidate Engineer Diego T. na mga Waminal ang nasa likod ng pamimili ng mga taong bibigyan ng benepisyo gamit ang pondo ng taong bayan. The Asenso Pinoy card were distributed by Asenso Pinoy Party List, whose main nominee is the son of the governor of Misamis Occidental, the first nominee. So we cannot appeal
the people of Misamis Occidental cannot avail of any provincial government services, particularly hospital, if you don't have the Asenso Pinoy or party list card. So if you don't have the Asenso Pinoy card, their procedure is that you must go first to the municipal mayors, wherein you will ask for the endorsement that you can avail of the Asenso Pinoy card. Then from the municipal mayor, you have to go to the congressman to submit the endorsement so that your hospital bill will be charged to medical assistance for indigent patients given by the Department of Health. Para naman kay dating board member at 1st District Congressional Candidate ng Misamis Occidental na si Engineer Roy Yap, dahil sa hindi makataong pamamalakad ng mga waminal, marami na sa kanilang constituents ang pumupunta pa sa ibang bayan para doon i-avail ang libreng medical healthcare ng gobyerno. Yes, that's true. Kay sa aming municipality, sa Pangdalaga, karamihan doon na mismo magpunta doon sa Zamboanga del Norte at saka Dapitan City. Dahil because pagka admit ka doon sa hospital nila, zero bill ka. Dahil hospital is a government hospital. Hindi pareha dito sa Misamis Occidental, dito sa probinsya namin, na sa provincial hospital, pag hindi ka orange, wala kang card, wala kang endorsement ni Mayor, may bayad ka. So, karamihan ngayon, yung mga supporters namin, hindi na dito sa Misamis nagpa-hospital, doon nasa Zamboanga del Norte. Dahil maka-avail sila sa zero bill. Para kay Bonifacio Mayor at gubernatorial candidate Samson Dumanhug, malinaw na ginagamit ng mga waminal para sa kanilang pansariling interes ang pondo na para sa lahat ng mga mahihirap. Gigamit lang yun nilang pamulitika. So muna ka ng orange card nila, muna ilad na sa mga katawan. Ilang giilad ang mga tao, kaya ron mahadlok ang mga tao nga kinanglan. Mubutar yun nila once nga na orange card, kay hadlokon man nila nga dili sila madawaton sa ospital, dili sila kadawat sa ayuda, sa akap, o walay orange card. Tanan nila karong gihimo. Puros yun ni illegal, puros yun ni pang ilad yun sa mga katawan. Ayon kay Engineer Diego T., matagal na silang nagsumbong sa mga concerned government agencies patungkol sa mga katiwalian sa probinsya ng Misamis Occidental, pero hanggang ngayon wala silang natatanggap na aksyon mula sa pamahalaan. We already brought our concerns to the national government, even to Malacanang, Department of Health, DSWD, pero until now we have not received any feedback. So we need the SMNI support para marinig sa buong Pilipinas ang aming concern, kasi pinaabot na namin sa national government agencies concerned, pero wala pa rin nangyari. Unfair sa hindi member ng Asenso Pinoy Party List ang nangyayari sa Misamis Occidental na dapat sana maimbestigahan. Kaya hamon nila ngayon sa COMELEC, DSWD at sa iba pang mga government agencies. I am appealing to the COMELEC. They've been telling us na ang ayuda dapat sumunod sa guidelines ng COMELEC at DSWD. Hindi nasunod yan. And then recently they had a decision sa in-bank ng COMELEC prohibiting membership cards like the Asenso Pinoy party list card. So I appeal to COMELEC, please come to Misamis Occidental, investigate the Misamis Occidental hospitals. People cannot avail of free hospitalization without the Asenso Pinoy party list card. So I am appealing to COMELEC, to DSWD, to Department of Health to please investigate the medical assistance and hospitalization
of Misamis Occidental. Pinuntahan naman ng SMNI News Team ang Calamba District Hospital, Municipal Social Welfare and Development Office at ang COMELEC Plaridel para kunin ang kanilang panig hinggil sa nasabing issue, pero walang humarap sa kanila para sumagot. Tanong ngayon ng maraming Pilipino, lalo na dito sa Misamis Occidental, kung tunay nga na para sa mga mahihirap ang pamamahagi ng ayuda, bakit kailangan pang dumaan sa masalimuot na proseso ang mga ordinaryong mamamayan bago makakuha ng ayuda? At bakit nasa kamay ng mga politiko ang pera ng taong bayan? At bakit pinipili lang na mga politiko ang mga taong gusto nilang bigyan ng ayuda? Kyle, kung matatandaan, nauna na nating ibinalita dito sa ating himpilan yung pasikreto na pamimigay ng ayuda sa mga guro. Gayong hindi naman sila kwalipikadong tumanggap ng ayuda dahil meron silang desenteng trabaho at maayos na sahod. 3 sona na ang dumaan, Kyle, pero hanggang ngayon wala pa ring sagot o tikom pa rin ang bibig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring korupsyon sa bansa. Pero dito naman sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental, patuloy na umaasa ang mga residente dito na tutugunan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno yung kanilang mga hinaing, lalong-lalo na sa korupsyon at vote buying para sa mas maayos at patas na halalan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo, Kyle. Alright, maraming salamat Almar Forzuelo sa impormasyong iyong naihatid mula dyan sa Misamis Oriental.